paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Ano ang nakabalot na hiwaga sa mga pamahiin? Totoo kaya ito o isang paniniwala lamang? Humanda ka. Dahil ngayong gabi, sisimulan natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Sukob. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Salamat. Salamat sa inyo. Oh, huwag kayong mawawala sa reception, ha? Siyempre naman. Iyon ang pinaka-highlight na okasyon, di ba? Mga sira. O, sige. Doon na lang tayo magkita-kita. Okay. Ana, sweetheart. Kumawa ka na sa braso ko. Opo, kamahalan. Yung sweet naman, oh. Greg, Ano yun? ano yun? Ha? Oh, Diyos ko, si Christina yun ah! Oo nga. Halika, lumapit tayo. Oo. Ano bang nangyari? Bigla na lang natumba eh. Buhatin natin. Dali! Dali natin sa ospital. Dali nyo! Christina! Dali nyo!
Walang hiya. Enrico, huminahong ka. Nasa ospital tayo. Nakakahiya. Talagang nakakahiya. Mapapatay kong babaeng yan. Patawarin niyo ko. Hindi mo naman po akalain. Na magbubungang kalandian mo. Paano na ngayon yan? Pati okasyon ng kapatid mo, sinira mo. Sinong lalaki nakabuntis sa'yo, Christina? Kuya. Iharap mo siya sa amin. Dapat kanyang panagutan. Pa. Dalhin mo siya sa amin mamayang gabi. Kung ayaw mong mapatay kita, malanding babae. Kaya mo ba akong panagutan, Lance? Kami na magiging anak natin. Christina? Papatayin ako ni Papa kapag hindi mo ako pinakasalan. At ikaw, siguradong hindi ka rin niya titigilan. Kala ko ba mahal mo ko? Pero bakit ngayon? Parang nagdadalawang isip ka na pakasalan ako. Pababayaan mo ba talaga ako? Mahal kita, Christina. Mahal na mahal. At handa akong panagutan ka. Sige. Darating ako. Pupunta ako sa inyo. Haharapin ko ang iyong Papa Enrico. Salamat naman. At may lakas ka ng loob na humarap sa amin. Mang Enrico. Isa lang ang gusto kong malaman sa'yo. Pananagutan mo bang anak ko? Opo. Ha? Opo. Pananagutan ko siya. Kung ganon, dalhin mo ang mga magulang mo dito sa lalong madaling panahon. Gusto ko silang makaharap. Para pag-usapan ang pagtatakda ng inyong kasal ni Christina. Enrico. Maasahan ko ba, lalaki? Ha? Oo. Kung gano'n maghihintay ako, huwag kang magkakamaling lokohin ang anak ko. Dahil isa lang ang masisiguro ko. Hindi ako mangingiming pumatay ng tao. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Enrico, kinakabahan ako sa naging desisyon mo. Bakit naman? Ay kakakasal lang ni Greg. At may paniniwala ang mga matatanda na hindi pwedeng ikasal ang magkapatid sa parehong taon. Pamahiin lang yun. Pero Enrico... Buo ng desisyon ko. Ikakasal sila ng lalaking yun. Ayokong isilang na isang bastardong apo. At higit sa lahat, ayokong mapahiya sa mga tao. Pero kinakabahan ako. Mas kabahan ka kung hindi tutupad ang lalaking yun. Dahil masamang mangyayari. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Enrico... Greg, anak, pakiusapan mo ang iyong papa na huwag ituloy ang balak niya. Ay, ayaw niya makinig sa akin. Mama. Walang masama kung susunod tayo sa pamahiin, Greg. Para rin naman sa kabutihan natin yun. Sa totoo lang, natatakot din ako. Sige. Susubukan kong kausapin ng papa. Gawin mo. At sana'y mapapayag mo siya. Uminom ka, Greg.
Pinag-isipan kong sinabi mo ang pakiusap nyo. Tinimbang ko ang lahat. Anong desisyon nyo, Papa? Hindi nagbago. Ipakakasal ko si Christina sa lunch na yon. Papa? Greg, isa kang marangal na lalaki. Hindi ka nang agrabyado ng babae. Pareho tayo. Kaya walang dahilan para maagrabyadong kapatid mo. Bukas ng gabi ang pangako ni Lance na dadalhin ang mga magulang niya. At bukas na natin itatakda ang kasal nila ni Christina. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Anak, hindi ako tumututol anuman ang magiging desisyon mo. Kaya lang ano pa? Handa ka bang pasukin ang buhay may pamilya? Ginawa ko ito pa. Kaya dapat lang napanagutan ko siya. Sagutin mo ang tanong ko, anak. Mahal mo ba siya? Oo. Mahal na mahal ko si Christina. Kung ganun, sasamahan kita. Mamamanhikan tayo sa kanila mamayang gabi. Talagang hindi ako mapalagay. Labis ako nababahala sa pwedeng mangyari. Anong dapat kong gawin? Si Christina. Kailangan makausap ko siya. Pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Sana naman pumayag siya sa naiisip ko. Sana. Christina, anak, hindi naman ako tumututol na makasal kay ni Lance. Pero wag muna ngayon. Sa susunod na taon na lang. Paano magiging anak ko? Hindi mawawala sa iyo ang anak mo. Mas matakot ka sa maaaring mangyari sa inyo kung matutuloy ang inyong kasal. Anong dapat nating gawin? Umalis ka ngayong gabi. Mama! Lumayo ka muna. Magtago. Ako na ang bahala sa mga pangangailangan. Pero... Sige na, anak. Sige na. Gawin mo na ang sinabi ko. Umalis ka muna ng bahay. Yan kung ayaw mo na may malagim na mangyari sa inyo ng Kuya Greg mo at sa ating pamilya. Sundin kaya ni Christina ang pakiusap ng ina. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jenalyn
de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Termion, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi! Paglalakbay ng inyong diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, ikinasal si Emily at Greg. Ngunit naganap ang hindi inaasahan. Ang pagbubuntis ni Christina. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko. Sa isa na naman, gabi
ng lagim. Huwag ka na mag-isip pa. Umalis ka na ngayon din. Sige. Subukan mong umalis sa pamamahay na ito. At tuluyan na kitang itatakwil bilang anak. Enrico. Papa! Maganda ka na, Cristina. Nariyan ang mga magulang ni Lance. Ha? Pag-uusapan na natin ang takdang araw ng inyong kasal. Salamat naman. At pareho tayo ng paniniwala, balay, na walang katotohanan ng mga pamahiin. Wala na tayong magiging problema kung ganon. Sa susunod na buwan, ikakasal na si Cristina at si Lance. Kung maaari nga bukas na. At ayoko nang patagalin pa ito. Paano, Lance, iyo? Ihanda mo na sarili mo para sa isang mabigat na responsibilidad. Oo, Mang Enrico. Papa nang dapat mo itawag sa akin, iyo. Dahil magiging anak na rin kita. Hindi babala, Tama, anak. Papa na ang itawag mo sa kanya. Dahil sa susunod na buwan, bahagi na tayo ng pamilyang ito. Tama yun. Paano, Lance? Bukas, asikasuhin mo ng lahat ng kakailanganin sa inyong kasal. At kung may problema, sabihin mo sa akin. At ako nang bahalang mag-ayos sa lahat. Oo. Ha? Bukas na bukas din po, Papa. Yan. Ihanda ko ng lahat para sa kasal namin ni Cristina. Good. Very good, iho. Asahan ko yan. Anong sinabi niyo, Papa? Bantayan ko si Cristina? Oo, Greg. Posibleng sundin niyang sinabi ng inyong mama na umalis sa bahay na ito at huwag magpakasal kay Lance. Pero sa tingin ko naman hindi gagawin ni Cristina yon. Mahal niya ang kanyang nobyo. Oo, pero kailangan pa rin nating makasiguro. Dapat na matuloy ang kanilang kasal. Dahil ayoko nang magkaroon ng apo na isang bastardo. Papa. Gawin mong lahat ng sinabi ko, Greg. Dapat na matuloy ang kasal ni Cristina at ng kanyang nobyo sa napagkasunduang araw. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hindi ko gusto ang ugali ng magiging biyanan mo, Lance. Masyadong mayabang magsalita. Kung hindi mo lang nabuntis si Cristina, hindi ako papayag na mapabilang ang pamilya natin sa pamilya nila. Papa. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Kung itutuloy mo o hindi ang pagpapakasal sa kanya. Sinabi ko na sa inyo, pamahal ko siya. Isa yang magandang dahilan para hindi ka umurong sa nakatakda ninyong pagpapakasal. Anak, hangad ko ang iyong kaligayahan. Salamat to, Pa. Bukas na ang kasal mo, anak. Mas lalong tumitindi ang kaba ko. Mama,
Be positive. Huwag niyo kasi iniisip na may mangyayari. Isipin niyo na lang na magiging masaya kami ni Lance. Ay. Ma, relax. Baliktad tuloy tayo eh. Dapat ako itong hindi mapalagay at kinakabahan dahil kasal ko na bukas. Ayun na nga. Kasal mo na bukas. Kaya ako nagkakaganito kasi natatakot ako. Sige, ganito na lang, Ma. Pagkatapos ng kasal namin, sasabihin ko kay Lance na sa bahay niyo muna kami titira. Para na rin mapalagay kayo at matulungan niyo ako sa pagbubuntis ko. Oh, okay ba yun sa'yo, Ma? Okay, sige. Kausapin mo siya. Mabuti nga yung palagi kitang nakikita. Para kahit papano, mapanatag naman ang loob ko. Sa bahay na kayo tumira ni Lance. Salamat. Lance. Uy, ano ka pa? Bakit nakatulala ka dyan? Binabati ka ng mga kaibigan natin, no? Ha? Layo naman yata ng iniisip mo. Parang hindi ka masaya. Hindi. Masaya ako. Sino ba kasing tinatanong mo dyan? Yung babae, yung sa may pinto ng bridal car natin. Yung nakaitim na damit at belo? Oo. Kanina pa siya nakatingin sa atin eh. O sino ba yan? Di ko alam. Pero ewan ko ba? Ibang pakiramdam ko sa kanya eh. Tayo na nga. Baka mainip ang mga tao sa reception. Sige, tayo na. Hindi ko gustong nararamdaman ko ito. Sino bang babae yun? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano bang nangyayari sa iyo, Soledad? Simula pa sa simbahan, hindi ka na umimik. Hindi ka ba masaya sa kasal ng anak mo? Paano naman ako magiging masaya? Kung naiisip ko yung mga pwede mangyari. Pwede ba ipanatag mo, Lord? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi totoong mga pamahiin? Paniniwala lang na matatanda yun. O tingnan mo. Nasaan na mga matatandang nagsabi ng pamahiin yun? Diba? Wala na silang lahat. Patay na. Kung sana buhay pa sila hanggang ngayon, baka maniwala pa ako. Huwag ka nga pilosopo. Natural, wala na sila. Dahil ilang henerasyon nang nagpasalin-salin ng paniniwalang ito. Kaya nga, ibig sabihin, chismis lang yun. Siguro, wala lang silang magawa sa buhay nila. Kung ano-ano mga naiimbentong kwento na pinaniniwalaan nyo naman hanggang ngayon. Paano nga kung totoo? Imposible nga magkatotoo. Ano ba nangyari? Bakit bigla kang huminto? Pasensya na ho. Para po kasi may nakita akong tungwid. Akala ko masasagasaan ko eh. Ano ba nakita mo? Isang matandang kuba ho eh. Pero biglang nawala. Yan na nga bang sinasabi ko, Enrico. Namalikmata ka lang siguro. Baka nga ho. Sige na, abante na tayo. Baka mahuli pa tayo sa reception.
pagkain, ano? Oo, masarap ka. Ayun na naman yung babae nakaitim. Nakaupo siya sa sulok ng reception area. Lalapitan ko siya. Oh, Lance, bakit tumayo ka? Magsi-CR lang ako, honey. Excuse me. Okay. Sige, bilisan mo lang, ha? Oo. Tumayo siya. At naglakad papalabas ng reception hall. Susundan ko siya. Kailangan makausap ko ang babaeng yun. Aalamin ko kung sino siya. Sinusundan niya ako. Malapit niya sa akin. Naku, hindi na ako makakaiwas pa sa kanya. Miss, sandali lang. Ay! Ano ba? Itiwan mo ang braso ko! Sino ka ba? Hayop ka! Ikaw? Magbabayad ka sa ginawa mo. Pagbabayaran mo to ng mahal, Lance! Sinusumpa ko! Aileen! Sino si Aileen? Ano ang kaugnayan niya kay Lance? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Sulpong. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap. Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Termion, sa musika ni Uy Salonga, sa perdisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng lagi. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
anumang tao. Maligno! Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi napigilan ni Soledad ang kagustuhan ni Enrico na makasal si Cristina sa kanyang kasintahang si Lance. Sa reception, may napansin ang lalaki. Nakita niya ang isang babae na nakasuot ng itim na damit at may nakatakip na belo sa mukha. Sinundan niya ito. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Bitiwan mo ko! Lance? Christina? Uy, narito ka lang pala eh. Akala ko ba magsi-CR ka? Ha? Akala ko kasi meron pa ang CR dito sa banda rito eh. Kasi may tao dun sa CR sa loob ng reception ako. Ganun ba? O sige na, dalian mo na. At hinahanap ka na ng mga bisita sa loob. Oo, sige. Susunod ako. Sige, bilisan mo lang ha. Oo. Nakita kaya niya si Aileen? Sana hindi. Oh, Cristina. Nasaan na si Lance? Pabalik na dito. Naroon lang pala siya sa labas itong reception hall. Kaya hindi ko kaagad nakita. Naligaw yata sa paghahanap ng CR. Naku, nagre-request na yung mga bisita na mag-ikot kayo sa kada mesa para makapagpa-picture sa inyo. Oo nga eh. Ay, pagpasensyahan nyo na ang anak ko. Magdensyo? Greg! Oh, bakit LB? Ate, uy, bakit bigla ka namutla na makita mo si Papa Densyo? Ha? Ay, wala. Okay ka lang, honey? Oo, okay lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Sige, dun muna ako ha, kila Mama Soledad. Maiwan ko muna kayo dyan.
Greg, ano bang nangyari sa asawa mo? Bakit para siyang natakot nang makita ko? Para siyang nakakita ng multo. O paano, anak? May bagong buhay ka na ngayon. Magkakanya-kanya na tayo. Oo nga pa eh. Salamat sa lahat, ha? Wala yun, anak. Basta ang gusto ko, maging masaya ka. Sayang, anak. Hindi ko natupad ang mga pangarap ko sa'yo. Akala ko kasi, matagal tayong magkakasama. Pa naman, nagpakasal lang ako. Hindi naman ako lumayo. Madalas pa rin tayong magkikita. Sana nga, anak. O paano? Pagbutihin mo, ha? Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Oo, pa. Huwag ko kayong mag-alala sa akin. Kaya ko ito. Halika nga, anak. Payakap muna. Ha? Anak, mahal na mahal kita. Pa, ano ba kayo? Umiiyak pa yata kayo eh. Hindi. Masaya lang ako, anak, para sa'yo. Masaya lang ako. Pag-usayin mo, anak, ha? Alagaan mong mabuti ang apo ko. Siyempre naman po. Magpapaalam na ako, anak. Sige, pa. Mag-iingat kayo, ha? Salamat, anak. Sobra naman yata naging malamping at emosyonal ang papa ko. Nakakapanibago. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano ba talaga nangyari sa'yo kanina, LV? Bakit parang bigla kang natakot nang makita mo si Mang Densyo? Greg, hindi ko alam kung bakit ganun ang itsura niya kanina nung lumapit siya sa atin. Bakit? Nakakakilabot. At parang ayaw ko nang balikan ang nakita ko kanina. Bakit nga? Greg, si Mang Densyo. Ano si Mang Densyo? Nang lumapit siya kanina sa atin, nakita ko, wala siyang ulo. Ano? Mag-isa na lamang ako ngayon. Nag-asawa ng anak ko. Pero masaya na rin ako para sa kanya. At least, nakita ko, masaya na rin siya. Hindi ko na siya kailangan pang bantayan. Teka nga muna, mabuksan nga itong car stereo. At ang makapakinig ng music. Ba, okay to And then now, the end is near. And ha! Wala akong preno! Hindi! Hindi ko makontrol ang minobela! Mababangga ako! Mababangga ako! I'll state my case. Oh, ang cellphone ko. Hello? Lance, si Greg ito. Oh, Kuya Greg, napatawag ka?
huwag ka sanang mabibigla. Ha? Bakit? Ang papa mo, na-aksidente. Patay na siya. Ano? Hindi! Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kaya pala ganun ang kanyang mga salita. Nabigla din kami sa nangyari, Lance. Ang saya-saya pa niya sa reception kanina. Hindi na niya makikita ang apo niya. Oh, Papa. Sandali. Tumatawag si LV. Excuse muna. Hello, LV. Greg, nasan ka? Kausap ko si Lance. Bakit? Ang bahay ni na Papa! Nasusunog! Ano? Pumunta ka ngayon dito! Bilisan mo! Oo, pupunta na ako ngayon din. Christina, Lance, aalis na muna ako. Ha? Bakit, kuya? Bakit ano nangyari? Nasusunog ang bahay ni na Papa. Nakita niyo ba si Mama at Papa? Ma'am, nahihirapan ang mga kasamahan kong bumbero na makapasok sa loob dahil sa laki ng apoy. Gawin niyo naman po ang lahat ng paraan, sir, para mailigtas sila. Pasensya na kayo, Mrs. Pero gustuhin man namin, napakadelikado na. Kapag nagpilit kami pumasok sa loob, sigurado mapapahama kami. Sige, maiwan muna kayo. Kailangan apulahin namin ang apoy. Diyos ko, tulungan niyo po sila, Mama at Papa. Iligtas niyo po sila sa tiyak na kapahamakan. Ang laki na ng sunog. Uy, tayo, tabi! Matali niyo kami! Greg! Elvie! Sinama nga at Papa. Nasa loob ng bahay. Ano? Malamang, napahamak na silang dalawa. Hindi! Hindi! May kinalaman kaya ang mga pangyayaring ito sa pamahiin? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko. Sa isa na naman Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor.
Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga, sa perdisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, sinawing palad si Densyo nang maaksidente sa kanyang sasakyan. Sa lamay, tumunog ang cellphone ni Greg. Si Elvie at labis niyang ikinabigla ang sinabi nito. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko. Sa isa na naman Gabi ng Lagi.
Mama! Huwag doon! Papa? Mama? Naubos ang lahat ng ipinindar ko. Hindi bale. Ang mahalaga, ligtas kayo. Mabuti na lamang. May nadaanan pa kami sa likod bahay, kaya kami nakalabas. Hindi ko mato. Ang dibdib ko. Enrico! Enrico! Ay! Naku, Diyos ko, Enrico! Anak, dali. Tawagin mga ambulansya. Dadali natin sa ospital ang mama mo. Oo. Enrico! Mama! Kuya! Kumusta na ang papa? Nasa ICU pa rin siya, Christina. Sinasabi ko na kasi, malas ang magpakasal sa iisang taon. Ito na ang bunga ng katigasan ng ulo nyo. Mama! Marami pang susunod. At hindi titigilan ang kamalasan sa buhay natin. Dahil sukob kayo sa taon. Sa palagay mo, kuya, totoo ang pamahiin? Ewan ko. Pero baka nagkataon lang. 3 magkakasunod na trahedyang dumating sa buhay natin. Una, ang aksidente ni Papa Densyo. 2, pagkasunog ng bahay natin. At ang 3, si Papa. Naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa atake sa puso. Nakabahan na ako, kuya. Baka may mga sumunod pa. Hindi. Hindi pwede mangyari yun. Ang pamahiin ay pamahiin lang. Walang konkretong eksplanasyon para paniwalaan natin. Pero kuya... Ipanatag mong loob mo, Christina. Nagkataon lang ang lahat. At hindi totoong malas ang sukob sa taon. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Christina, ang apo ko, ingatan mo. Papa. Mag-iingat kayo, Christina. Mag-iingat kayo. Papa. Papa. Ang telepono. Hello? Ano? Kinakalma na ba kayo? Sino to? Si Eileen. Sinong Eileen? Tanong mo kay Lance. Tanong mo sa asawa mo. Hello? Hello, teka. Sandali. Hello? Hello? Bastos yun ah. Eileen. Sinong Eileen yun? Kilala daw siya ni Lance. Ano kaugnayan niya sa asawa ko? Ano? Ngayon na ang libing ni Papa Densyo. Si Lance. Saka ako na siya tatanungin ng tungkol kay Eileen. Pagkatapos ng libing ni Papa, tinatawag niya ako. Lalapit ako. Pero hindi yun naman ako magpapalata. Ayoko na munang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman niya. Saka na lang, kapag maayos na ang lahat, saka ko na lang siya kakausapin ng
ng tungkol sa babaeng yun. Napapansin ko, napakatahimik mo ngayon, anak. Bakit? Wala ho, Mama. Baka naman nagiging pabigat na kami dito sa inyo ng papa mo. Ma, ano ba naman kayo? Wala ho yan sa isip ko. Mabuti nga't nandito kayo eh. Pasensya na, anak, ha? Kundi sana nasunog yung bahay natin. Hindi kami nakikipisan sa inyo. Sana nandun tayong lahat sa bahay natin. Tapos na yun. Nangyari na. Kalimutan na natin. Harapin na natin kung anong buhay natin. Hindi na dapat Christina, bakit? Biglang sumakit ang tiyan ko. Aray ko. Ay, Diyos ko. Yung maago sa hita mo. Dugo yan na. Dinudugo ka, anak. Hindi. Kailangan madala ka sa ospital. Lance! Dali! Si Christina! Lance! Ha? Ito. Si Christina, dali na natin sa ospital. Dinudugo ang asawa mo. Bilisan mo na. Buhatin mo na siya. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ikinalulungkot ko, Lance, pero... Pero ano, Doktor? Hindi na namin nailigtas ang bata. Ha? Ginawa na namin ang lahat para mailigtas ng sanggol, pero hanggang doon na lang siya. Hindi. Lance, sa mga nangyari, sa palagay mo, may kinalaman kaya ang pagiging sukob ng kasal natin? Hindi. Hindi ka naniniwala? Kuya Greg, may isang tao na siyang responsable sa nangyayari ito. Isang tao? Oo. Sino? Isang tao na may lahing mangkukulam. Ang kapatid ng dati kong kasintahan. Si Aileen. Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hahanapin ko siya, kuya. Ibabalik ko sa kanya ang lahat ng ito. Pagbabayarin ko siya sa mga trahedyang ito sa buhay natin. Magbabayad siya ng mahal. Ayaw ka, Aileen. Hindi ka na dapat ng damay pa. Sinira mo ang buhay namin. Ngayon, kumanta ka. Dahil wawakasan ko na rin ang buhay mo. Ang baril na ito ang tatapos sa'yo. Magdasal ka na, mangkukulam. Totoo nga kayang mangkukulam si Aileen? Mapatay kaya siya ni Lance?
pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko sa isa na naman gabi na maging. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga, sa perdisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi na lagi. Lalakbay ng inyong diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan.
Kagabi, laking pasasalamat ni Greg nang makitang ligtas ang mga magulang nang masunog ang bahay ng mga ito. Gabi, sa bahay ni na Cristina, nag-uusap silang mag-ina nang biglang makaramdam ng pananakit ng tiyan ang anak, si Lance. Binuo na ang plano laban kay Eileen. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko. Sa isa na naman gabi ng lagi. May kumakatok. Sino kaya ito? Sandali lang. Nandiyan na. Sino kaya? Hayop ka, Aiden. Lance? Nagdala ka ng malas sa pamilya ko. Ha? Ikaw naman ang mamalasing ngayon. Teka lang, sandali. Anong... Dahil sa sumpa mo, nagkamalas-malas ang buhay ng pamilya namin. Kaya ibabalik ko ang kamalasang yan sa'yo. Mangkukulam! Sige! Gawin mo! Patayin mo ako tulad ng ginawa mo sa ate ko. Hindi ko pinatay ang ate Laura mo. Nagpakamatay siya. Nagpakamatay dahil iniwan mo. Matapos mo siyang mabuntis. Ikaw na rin ang pumatay sa kanya at sa iyong anak. Baliw siya! Oo! Nabaliw siya dahil sa labis na pagmamahal sa'yo. Bakit mo nga ba siya iniwan? Ha? Dahil naniniwala ka na lahi kami naman kukulam? O talagang niloko mo lang ang ate ko? Alin sa dalawa? Pareho! Ano? Totoo man o hindi naman kukulam kayo. Dapat ka na rin mawala sa mundong ito. Lance! Katapusan mo na, baliw! Wag! Patay na siya. Napatay ko siya. Pinatay ko siya. Pip! Greg! Oh, LV. Bakit? Masamang balita. Ha? Eto, basahin mo. Ano to? Tingnan mo sa dyaryo. Oh. Si Lance, hinuli ng mga pulis dahil sa pagpatay sa isang babae. Tinutuon niya ang kanyang sinabi. Greg! Pinatay niya si Eileen. Ang sinasabi niya magkukulang mo na may dala ng kamalasan sa buhay natin. Hindi mo dapat na ginawa yun, Lance. Sa ginawa mo, ikaw na rin ang nagdala sa sarili mo ng malas ngayon. Pinagsisisihan ko na gawa ko. Nagpadala ko sa bugso ng galit ko. Paano ka na ngayon? Si Cristina? Hindi ko alam, kuya. Alam na ba ni Cristina? Hindi pa namin sinasabi. Baka makasama sa kalagayan niya ngayon. Saka na lang siguro. Kapag nakalabas na siya ng ospital. Jack, hinahanap na niya ako ngayon. Kami na ang bahala sa kanya. Kuya Greg, pasensya na kayo kung nadamay kayo sa problema ko. Lance, hindi ba hindi ka naniniwala sa pamahiin? Sa sukob? Oo.
Pero bakit naniwala ka sa sumpa at sa mangkukulam? Pareho lamang ang mga ito na walang konkretong basihan. Ewan ko. Hindi ko alam. Siguro dahil nagigilty ako sa ginawa ko sa kapatid ni Eileen. Nagulong ang isip ko. Ang ginawa mo kay Eileen at sa kapatid niya, malinaw na inagrabyado mo sila. Oh. Ikaw ang nagmistulang sumpa sa kanilang magkapatid. Tama ka, kuya. Paano na ako ngayon? Ano na gagawin ko? Tiyak na mabubulok ako sa kulungan ito. Ayoko, kuya. Ayoko. Wala na tayong magagawa. Kailangan pagbayaran mo ang ginawa mo. Pumatay ka. Kaya dapat mong pagdusahan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Lance. Eileen? Bakit mo ako pinatay? Kami ng kapatid ko. Patawarin niyo ako. Masama kang tao. Kaya dapat ka na rin mamatay. Napakasama mo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Patawad. Patawad. Panaginip. Napanaginipan ko na naman si Eileen. Gabi-gabi na lang lagi niya akong dinadalaw. Hindi. Ayoko na. Kailangan matapos na ito. Kailangan na. Alam ko na. Alam ko na ang gagawin ko para matapos na ito. Alam ko na. Greg, telepono. Sino kang tumatawag niya? Sagutin mo na. Sagutin mo na kasi. Hello? Sino to? Police station? Si Lance? Bakit ano nangyari? Oo, sige. Pupunta ako dyan. Ngayon din. Bye. Greg, bakit? Si Lance. Ha? May nangyari ba? Anong nangyari sa kanya? Ano? Wala na si Lance. Nakita na lamang daw ang kanyang katawan na nakasubsob ang ulo sa loob ng drum sa banyo. Ano? At wala nang buhay. Oh, Diyos ko. Posible daw na nagpakamatay siya, LV. Christina, anak. Mama. Anak. Bakit wala pa si Lance? Nasaan siya? Wala. Nasaan ang asawa ko? May pinuntahan lang siguro. Mamaya na, dito na yun. Nagsisinungaling kayo sa akin. Anak. Sabihin niyo, may nangyari ba sa asawa ko?
Sabihin niyo sa akin, Ma. Ano nangyari sa kanya? Nasaan si Lance? Sige, sasabihin ko na. Pero sana, matanggap mo ito ng maluwag sa iyong kalooban. Mama? Makinig ka. Makinig ka, anak. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Enrico, ito na ang gamot mo. Oh. Uminom ka na. Enrico? Soledad. Bakit? Kasalanan ko. Ha? Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi ko dapat ipinakasal si Christina at Lance dahil sukob sa taon nagkatotoong pinangangabahan mo. Minalas ang pamilya natin. Enrico. Nagsisisi na ako. Christina, alam ko, nasasaktan ka dahil sa mga nangyari. Totoo, pamahiin, Kuya. Nangyari sa atin. Hindi. Nagkataon lang ang lahat. Hindi ba sukob tayo sa taon? Sa amin ni LB, naging tahimik kami. Wala namang masamang nangyari sa amin. Ibig sabihin, hindi totoo. Huwag mo nang hangarin at hintayin na may mangyari sa inyo, Kuya. Magdasal ka. Hindi ko inahangad na may mangyari sa amin. At hindi ko rin hinihintay. Sinasabi ko lang na hindi totoo ang pamahiin. Totoo, Kuya. Totoo. Christina. Natatakot na ako. Ayoko na. Baka hindi ko na makaya kung may mangyayari pa. Walang mangyayari. Sinisiguro ko yan sa'yo. Kung ano man ang trahedyang naranasan natin, naniniwala akong tapos na yon. Ipanatag mo na ang loob mo. Magpahinga ka ng maayos at matulog ka ng mahimbing. Kuya. Umaga na pala. Sarap yata ang tulog ko. Si Greg, tulog na tulog pa rin. Nakalimutan yata may lakad siya ngayon. Gigisingin ko nga. Greg, gising na. Tanghali na. Uy, mahuhuli ka sa lakad mo. Greg.
Huh? Greg? Bakit malamig ang katawan niya? Oh, Diyos ko. Parang hindi na siya humihinga. Greg? Greg! Oh, Diyos ko. Hindi. Greg! Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Greg? Namatay sa bangungot. Sa iyong palagay, totoo ba ang pamahiin? Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo sumukin? Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Suko. Sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Ternion, sa musika ni Uy Salonga, sa perdisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagim.